Blessed Sunday morning to all of us here at the sanctuary and even to those who are watching us online. Let's give mighty claps of praises to our Lord Jesus Christ. Amen. We're all glad to be here in each other's presence and have fellowship again. I know that this is the first Sunday po of our anniversary month. Are we all excited to celebrate our 12th na po? 12th anniversary. Mabuti po ang Panginoon. Amen. So as we open po our service with this beautiful song, let's just take a moment to reflect on how and who Jesus is in our lives. Amen. He is faithful. He's our beautiful Savior. Not just in appearance po yun, but in His love, in His mercy, and in His faithfulness in our lives. He sees us fully and He still chooses us. So let's give Him praise this morning, church. Hallelujah. Beautiful Savior, of all majesty, risen King,
name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Lord, you are the name above every name. How wonderful, how beautiful you are, Jesus. Lord, you are the one who meets us in our brokenness and calls us redeemed. The one who gave everything so we could have life, hope, and purpose. So this song, Lord, beautiful Savior, it's not just a song but a declaration from our hearts. It's our personal response of gratitude to you, Lord Jesus, of our awe, our worship, our thanksgiving to the one who deserves it all. Thank you, Jesus, for your love, your grace, your mercy, your forgiveness, for that eternal life that we'll all look forward to because of the sacrifice that you had made on the cross of Calvary thousands of years ago. You are a beautiful Savior, the King of Kings and the Lord of Lords. And all the people of God say a mighty Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. As we read po our scriptures from Psalm 145 verses 17 to 21, may I invite everyone to please rise from your seats as we read the verses all together. Psalm 145 verse 17, the Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. He fulfills the desires of those who fear him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. Amen. May the Lord bless the reading of his word. Let's give him mighty claps of praise. Let's continue to fix our eyes on him. He is the author and finisher of our faith. This is the day that the Lord has made. Let's rejoice in his presence, church. Hallelujah. Rejoice and be glad with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, oh.
and have their sins removed. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus beautiful? Isn't the name of Jesus beautiful? Son of God and one of us, the love
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Your name is power. Your name is healing. Your name is life. There is breakthrough in the power of the name of Jesus. Church, today, hindi lang po natin kinanta ang mga katotohanan ito. We have declared in our midst that there is power in the name of Jesus. That Jesus is our beautiful Savior. And that there is power and healing in His name. Kaya kapatid, hindi ito ang oras upang ikaw ay manahimik sa panahon na ito. Ito ang oras upang ikaw ay tumayo to respond in faith. Kung ikaw ay naparito ka sa oras na ito, and you have problems, you are carrying with you sickness, family problems, financial burdens, disappointment, discouragement, you are in trouble, you need something from God. Kapatid, ito ang pagkakataon na lumapit tayo sa Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang salita, call unto me, and I will answer you. God is listening to your needs right now. Whatever is your need, come to Him. Lumapit ka sa Kanya. May pananampalataya na ang kasagutan ay nasa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, kung ang Diyos ang lumikha sa iyo at sa akin, siya rin ang may alam ng kasagutan ng ating pangangailangan. Siya rin ang panggagalingan ng ating kalakasan at ng ating tulong. Kapatid, huwag kang aalis sa lugar na ito. Nadala-dala mo pa ang iyong mga kabigatan. Dapat matapos ang service na ito, paglabas mo ng pintong yan, and after watching this service, dapat you have to lay down all those cares, all those problems, give it unto Jesus. Because Jesus cares. Because Jesus is the answer. Because Jesus, for Him, nothing is impossible. So, today, kapatid, I encourage you,
I exhort you, lumapit tayo sa ating Panginoon. Huwag lang nating awitin ito. Gawin nating panalangin. Gawin nating makatotohanan sa ating mga buhay. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong bagay na nalingid sa iyong kaalaman. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Kung yung galaxy nga, Panginoon, napakalaki. Sinabit mo dyan sa kalawakan. How much more? What a little power you need para ang aming mga pangangailangan, para ang aming mga kabigatan at problema ay bigyan mo ng lunas at kalutasan. Lord, we thank you. We thank you, Lord, because we serve a faithful God. We serve a good God. We serve an almighty God. Almighty meaning, walang imposible sa iyo. Nothing is too hard for you, Lord. Lord, we are praying today. I am praying. This church is praying, Lord, that you would continue to touch every person in this room. Every person watching this online service, at ang lahat ng aming mga kapatid na may sakit at karamdaman, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga katawan. Padaluin mo, dakilang Diyos, ang iyong kapangyarihan, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na manggagamot. Salamat sa aming mga medical teams, sa aming mga doctors, sa medical science, you are using them, Lord. Salamat, Panginoon. Pinagaling mo ang aming kapatid na si Simon, Brother Mon, si Sister Rose. Marami sa aming Panginoon, pinagaling mo at pinagagaling mo sa oras na ito. Kaya, Panginoon, manifest your power, Lord. We speak Jesus. We speak Jesus in every sickness, in every disease. In Jesus' name, there is power. There is life. There is provision. Hallelujah. Panginoon, tinataas ko sa iyo ang bawat pangangailangan sa oras na ito. Hinihingi ko, Panginoon, ikaw ang magpadala ng kasagutan. Nothing is impossible to you, Lord. And you can create a way, O God. When there seems no way, Panginoon, wala nang pag-asa. Pero, Panginoon, sa iyo may pag-asa. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Kaawaan mo ang iyong mga anak sa oras na ito. Pagpalain mo, isupply mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Feed us, Lord. Provide for us, Lord. At Lord, salamat. Iniingatan mo kami sa bawat sakuna, sa gawa ng kaaway, sa lahat ng masasamang elemento ng mundong ito, Panginoon. You are shielding your people, your children. Salamat po, Panginoon. Iniingatan mo ang bawat isa. And Lord, I pray that you would mend every broken relationships that we have. Sa iyo, Panginoon, may pag-asa. Bagamat kami, Panginoon, napakarami naming pagkukulang at kahinaan, alam namin, dakilang Diyos, hindi magsasawa ang iyong pag-ibig. Hindi magsasawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan upang itama at ituwid ang bawat isa sa amin. Lord, we are praying, Lord, for your miracle. Any problems, marital problems, relationship problems, work problems, oh God, in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus, let it be healed, oh God, in Jesus' name. And I pray for those who are asking for children. Meron sa aming Panginoon nang hihingi ng anak, Panginoon. Walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ang Diyos ng creation. You are the God of creation. Nothing is impossible
tunay at sapat na kaligayahan sa kanilang pagsasama. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan na yon ng mag-asawa dakilang Diyos na sila ay magkaroon ng supling. Ang sabi mo, go and multiply. Lord, we pray that you would multiply our generations, our family, Lord. Our resources, oh God, you will multiply. And Lord God, thank you for 12 years of your goodness and your faithfulness in this church. Continue to bless your people, DLA Grace Church, your pastors, your leaders, our president, our elders, Lord God. Hallelujah. Bless us, O Lord. At ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang misyon na nilalagay mo sa puso namin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. May you be glorified, Lord, in all the answers to our prayers. This we pray in the name of your Son, the mighty name of Jesus, full of power, full of majesty and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Okay, let's go around and greet one another. And we are kindly requesting, by the way, that the pastors and core leaders po stay after the service for a brief anniversary meeting. So let's greet one another with the love of the Lord. Amen. Good morning, everyone. Let's pray. Our Lord God Almighty, our gracious and merciful God, our great provider. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa patuloy na at araw-araw na blessing mo sa amin, meeting our needs in every aspect of our lives. Indeed, O Lord, you are our all-sufficient God. We lift our tithes and offering with a cheerful heart. As you said in your words in 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. We are praying that it will serve its purpose according to your will, especially for the furtherance of your kingdom. We also lift our prayer requests with the expectation that we will receive your answers in your perfect time, because you know what is best for us. Once again, Lord, we thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Before we proceed with the preaching of God's Word, we will go to our communion because today is Communion Sunday. First Sunday po every month, TLA Grace, nagdadaos po tayo ng banal na hapunan. So, may I request our communion ushers to please gather and prepare the elements for our communion. At habang sila po ay nag-aayos ng ating pong the bread and the cup that we will use in our communion, may I tell you na mga kapatid, bago po tayo lumapit sa ating Panginoon, dito po sa banal na hapunan na ating gagawin, alalahanin po natin yung inawit nating, Lord Jesus, you are a beautiful Savior. You know why Jesus is a beautiful Savior? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang buhay, ipinagkaloob niya po yung kanyang katawan at yung kanyang dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Mahigit 2,000 taon nang nakararaan, mga kapatid. At ito po yung ating inaalala every first Sunday, yung communion. Inaalala natin yung kabutihan ng Diyos at saka yung kanyang pangalawang pagbabalik. So, today, as our ushers distribute
I would like to request everyone to please be in the attitude of reverence, be in the attitude of prayer, at siguro mas maganda, let us have a self-introspection. Are we in the faith? Tayo po ba ay nabubuhay para sa ating Panginoong Yesus? So, before it is distribute, can I ask that everyone bow their heads and let's pray? Panginoon, dakilang Diyos, ang iyong iglesia dito sa TLA Grace Church, hindi po magsasawa na alalahanin at i-commemorate, Panginoon, sa aming buhay ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Alam namin, dakilang Diyos, kung paano kahirap ang ibigay ang buhay mo para sa amin. Lalong-lalo, Panginoon, during that time, hindi kami karapat-dapat. We were sinners by that time. But Lord, because of your love, because of your grace, ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay para sa aming kaligtasan. At ito po ang aming inaalala sa umagang ito. Lord, matapos ang lahat ng ginawa mo, wala na pong naiiwan sa amin, kundi purihin ka, pasalamatan ka, mabuhay para sa iyo. Kaya sa umagang ito, ang iyong iglesia, dumadalangin that you would bless the elements of this Holy Communion. Bless the bread signifying your body and the cup signifying your blood. Ito po ang naging dahilan kung bakit kami ngayon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong ginawang sakripisyo para sa amin. At hindi lamang yan, Panginoon, inaalala namin na ikaw ay muling babalik at sa iyong pangalawang pagbabalik, kukunin mo ang iyong iglesia, kukunin mo ang iyong redeemed people, at doon, Lord, makakasama ka namin magpasawalang hanggan. Kaya, Panginoon, bless this offering, Lord, the bread and the cup that we are about to share and about to drink. May it give glory unto your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, let's receive the elements of the communion, and then tayo pong lahat, kung lahat ay nakatanggap na, tayo pong lahat ay tatayo at sama-sama po tayong mananalangin sabay-sabay para po sa ating communion this Sunday. cup in your hands, let us be reminded of this instruction from God given to the Apostle Paul
in 1 Corinthians 11:23 up to 26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Panginoon, salamat. Inaantay namin ang iyong pangalawang pagbabalik. This world is not getting better. It is becoming worse and worse, and most especially evil in your sight, O God. Come, Jesus. Maranatha, come, Jesus. Bless your people, Lord, as we remember the redemption that you have purchased for all of us. And bless the bread and the cup in our hands as we partake it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sama-sama po natin kainin. Sabay-sabay po tayong minom. Our worship team will continue to sing praises unto God. At habang yan po ay tumutugtog at kayo po ay nasa inyo pong mga upuan, patuloy po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. You may all be seated, brothers and sisters. Thank you. Praise God. Morning, church. Are you happy and blessed to be here? Praise God. We are a Bible-believing Christians. We gather every Sunday in this place. Wala po tayong desire, wala tayong inaangat, wala po tayong dinadalang sekta, walang relihiyon. Ang atin lamang pong hangarin, mga kapatid, ay mas lalo nating makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naniniwala po tayo na ang Biblia ay ang kanyang salita, at kapag ang Biblia po ay nangusap, ang Diyos po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Naniniwala ang TLA Grace Church na si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay, namatay, at muling nabuhay, at siya po ay muling babalik upang ang kanyang mga anak ay dadalhin niya at makakasama doon sa langit na kanyang ipinangako. So kapatid, salamat sa inyong pagdalo sa gawain na ito. Salamat. We are encouraging you to grow with us in faith and serve one another with love, the Christ-like love that God is telling all of us. We would like to welcome si Sister Christina Lin. Tina, could you stand please? Siya po ay anak ni Sister Gina. At siya po ay makakasama natin sa iglesyang ito. Salamat sa iyong pagdalo. Pagpalain ka ng Diyos. Hindi ka naligaw. Talagang dinala ka ng Diyos sa lugar na ito dahil may purpose siya sa buhay mo. Amen? Praise God. Now, ayan. Let me introduce this image.
Madalas niyo po makikita ito. Before I retire from the bank, 40 years in service, I commissioned a friend, si Bishop Yani Rumbawa, and he is also known as the father of the Philippine coins. Siya po ang nag-engrave, nag-design ng ating mga coins. He works with BSP for how many years? Sabi ko sa kanya, Kuya Yani, pwede bang i-portray mo sa isang painting at canvas yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko that had brought me bago ako nag-retire for 40 years in the bank. So sabi ko, gusto ko lagyan mo ng poste, sa ibabaw merong turtle at nakatingin siya sa blue skies. Kapatid, nais kong ibahagi ito. I have shared this many times. This is the first time I'll share it in the church. Sabi niya, Jerry, how we will call that painting? Sabi niya, anong title? Lalagyan ko kasi ng certificate. Sabi ko, Kuya Yani, Bishop, could you label it Lifted by Grace? Brothers and sisters, this painting, nasa opisina ko po yan, do sa kumpanya ng aking mga anak, is more than just a painting. It's a reflection of my journey and the testament to the unseen hands of God that had carried me where I am and where my family is now. Kapag nakita niyo po yung ganyang senaryo, magtataka kayo, paano nakaakyat yung pagong dyan? Hindi yan kayang gumapang at makarating doon. Precisely, that's the meaning of it. I am not here today and my family where is now kung wala po ang grasya at tulong ng Diyos na nag-angat sa amin, naglagay sa amin kung saan kami naroon, at sa lahat ng taong tumulong at ginamit niya upang ang aming victory, success, and everything that you see now ay galing sa Diyos. Brothers and sisters, this painting serves as a reminder of humility, gratitude, and the beauty of being lifted by God's grace and people beyond our own strength. Ang bilin ko kay Nathan, tsaka sa aking mga anak at sa aking asawa, kapag kinuha ako ni Lord, tanggalin nyo ang frame na yan, yung painting na yan, ilagay ninyo sa likod ninyo at sa halls ng ating mga kumpanya, at yan ang magiging image. Sasabihin natin sa lahat, it is by God's grace that God has lifted us. At gusto ko po sanang i-share yan sa inyo para yan din po ma-imbibe ninyo yung ganyang spirit sa ating buhay at sa ating iglesia. Amen? Praise God. But that is not the lesson for today. Sa oras pong ito, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay isang napakagandang katotohanan na madalas po ay nakakalimutan po nating lahat dahil po nagdadaan po tayo sa gitna ng ating pagod. Sino po ang hindi pagod? Hindi po ba nakakapagod? Nakakapagod ang lahat sa buhay. Yung pressures, nakakapagod, no? Yung mga responsibilities, ang dami, kaliwa at kanan. Yung mga kapatid, yung challenges na pinagdadaanan natin, all of these things are draining us sa buhay natin. I'm sure nakaka-relate po kayo sa sinasabi ko. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa umagang ito. As we enter, sabi nga ni Sister Lali kanina, as we enter, narinig ko, bago kumanta si Ate Dang, bago tayo, pumapasok po tayo sa 12 taon ng anibersaryo ng ating ministeryo sa lugar na ito, no? At tayo po ay magta-transition from 12 years, pupunta po tayo doon sa bagong building na pinagkakaloob ng Diyos. Alam niyo po, this month of May, as we enter it, gusto ko po ito ang ating pag-usapan.
may eternal rewards na naghihintay sa mga mananampalataya. Given all the things that I have shared with you, yung pagod, yung pressure, responsibilities, and the challenges, sometimes sumusuko na po tayo sa buhay na ito. I would like you to consider this truth. Merong prize, may eternal reward na naghihintay sa bawat Kristiyanong mananampalataya. Minsan kapag tinitignan natin ang Christian life, parang madalas nakapokus lang po tayo dun sa present, yung kasalukuyan. No? Ano pong ibig ko sabihin? Madalas nakapokus po tayo sa problema natin ngayon. Yung mga deadlines na dapat nating i-meet ngayon. Yung mga bayarin, yung mga bills natin na dapat bayaran ngayon. Yung struggles natin ngayon, nakapokus po tayo doon. Yung mga temptations na dumadaan sa atin ngayon. Yung mga sakit natin sa ating mga katawan, nakapokus po tayong lahat doon. Lalong-lalo na sa ating disappointments and discouragement. Nakapokus tayong madalas doon. I don't blame you, brothers and sisters. Tama naman po yun. Dahil nandito po tayo sa mundong ito. As long as we live in this earth, as long as we rub elbows with one another, hanggat nandito po tayo, wala pa tayo doon sa ipinangakong lugar ng Diyos, lahat po yan pagdadaanan natin. Mararanasan natin yung bigat ng buhay. Pero, ang gustong ipaalala sa atin ng salita ng Diyos ay ito. Ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay hindi natatapos sa present world na ito. I remember talking to my father when he was in his deathbed. Naka-ano na po siya, hindi na po namin siya masyadong nakakausap. Sabi ko, Tay, sorry kung nagkulang pa ako sa lahat ng ginawa ko sa buhay mo at sa pamilya natin. Kung hindi natin nakamtan ang lahat ng ginawa sa mundong ito. Pero Tay, ito ang sasabihin ko sa iyo. Pagdating mo kay Lord, lahat ng yan, papauwiin niya. I know, nakikinig siya kasi lumuluha siya . Hindi lang tayo, mga kapatid, nabubuhay para makaraos ngayong linggo. Hindi lang po tayo nagtatrabaho para magbayad tayo ng Meralco, ng Globe, ng bills, ng lahat ng pagkakautang natin. Hindi lang po tayo nagsaserve kay Lord para may magawa tayo sa church or maging busy tayo sa ministry. There is something even greater that awaits the people of God. Meron pong naghihintay na gantimpala sa bawat anak ng Diyos. Sapagkat darating po ang araw na tayo pong lahat ay haharap sa Panginoon. Wala pong exempted. Dalawa pong seat yan . The white throne judgment and the judgment seat of Christ. Pero yung isa doon, hindi po natin haharapin yon. Wala tayong appointment doon. Bakit? Kasi niligtas ka ni Lord. Hindi ka haharap sa paghuhusga. At sa araw na iyon, kapatid, lahat ng ginawa natin para kay Kristo, lahat ng faithfulness, lahat ng obedience, lahat ng sacrifices natin, lahat ng service na ginawa natin para sa Kanya, I tell you, hindi masasayang. Kaya po ang team natin for this May, as we approach our 12 years is the prize that awaits us. Now I would like request all of you to please stand and very short, but I want you to give reverence and holiness in the reading of God's Word. 1 Corinthians 15:58, if you have your Bibles, join me. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Bow your heads and let's pray. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pakikinig at pag-aaral sa oras na ito. May you increase and we decrease, O God. May you bless your people sa aming pakikinig at mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng pag-asa at kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. You may be seated. Thank you. Napakaganda po ng verse na yan on the screen. Alam niyo po, sa dulo niyan, no, sa pagtalakay ni Pablo, tinatalakay niya po yung tungkol sa resurrection. Kasi marami pong tao during that time, hindi naniniwalang na-resurrect si Lord. And then, itinatalakay niya din, because Jesus was resurrected, tayo rin mare-resurrect, mabubuhay magmuli. No? Ito po yung kanyang practical conclusion. I want to share it with you. Kung totoong si Kristo ay buhay, kung totoong may resurrection, kung totoong may eternity, then our labor in the Lord is never in vain. Yan po yung kanyang conclusion eh. So this morning, gusto ko pong i-share sa inyo 4 na katotohanan. Di ba, Pastor, laging 3 lang? Ba't naging 4? Sabi po ng pag-aaral, hanggang dun lang daw sa 3, yung ating yung learning yung tolerance, no, Pastor Joe. Sabi, kaya sa Amerika, madalas 3 points lang sila. Sa Pilipinas, 4 points tayo, 4 points. Una, let's talk about this. The promise of eternal reward. Hindi sayang ang anumang ginawa natin para kay Lord. Basta para kay Lord, hindi masasayang. Balikan po natin yung huling bahagi ng verse. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Okay? Ito po yung unang katotohanan na kailangan nating panghawakan. Walang nasasayang na gawa para sa Panginoon. Now, sa mundong ito, marami pong bagay na parang nasasayang. Let me give you some of our frustrations. May effort kang ginawa, binigay mo ang best mo, hindi na-appreciate ng boss mo, hindi na-appreciate ng kapartner mo, hindi na-appreciate ng asawa mo. Ang ganda ng pagkakadeliver, hindi na-appreciate. May sacrifice kang ginawa, pero walang nakapansin. You get me? May service kang inialay, pero sa tingin ng iba, walang value, walang kwenta. May prayers kang iniyak, pero parang walang immediate answer. Iyak ka ng iyak, pray ka ng pray, parang hindi mo nakikita yung kasagutan. At minsan, dahil tao lang po tayo, naiisip natin ito. I don't know about you, pero ako, pumapasok po ito sa mind ko. I have to be honest with you. Lord, may saysay pa ba itong ginagawa ko? Lord, napapansin mo ba ito, Lord, yung ginagawa ko? Grabe na ang discouragement ko, Lord. Ito ba napapansin mo? And I see some people, they don't care. Ano sa English? Nonchalant. Ang hirap bigkasin, no? Walang pakialam. Marami pong taong ganun ngayon. Tinext mo, di ka man lang re-replyan. Ganda ng message, di man lang in-appreciate. Wala akong pakialam. Lord, worth it pa ba ang maging faithful? Yung maging matapat? Worth pa ba ito, Lord? Ang sagot ng Bible, isang resounding and clear yes. Bakit? Sabi ni Pablo, your labor is not in vain in the Lord. Gusto ko ma-appreciate yung word na in the Lord eh. Mahalaga kasi yon. Hindi lang po ito tumutukoy sa
kahit anong pagod natin or kahit anong human effort. Ang tinutukoy po nito, yung labor na ginawa natin para kay Kristo. Para sa kapangyarihan ni Kristo at para sa kalwalhatian ni Kristo. Sapagkat marami po tayong ginagawa, labas po dun sa aking sinabi. Mga kapatid, pwede pong hindi makita ng tao ang ginagawa mo dahil you are in the back office. Wala naman nakakakita sa iyo. Pero I tell you, nakikita ka ng Diyos. Pwedeng hindi ni-recognize ng mundo yung faithfulness mo. Marami pong ganon. Pero hindi nalilimutan ng Panginoon. Tomorrow, i-release po namin, ginawa na po ni Ate Mil, yung ating Grace-Filled Monday. I have entitled it, Heaven Does Not Forget. Pwedeng walang applause ka dito sa lupa, pero may approval na naghihintay sa iyo sa langit. Sabi ng Hebrews 6:10 ito, For God is not unjust to forget your work and labor of love. Napakagandang assurance po, hindi ba? God is not unjust to forget. Ang Diyos po, hindi siya makatwiran para kalimutan lahat ng ginawa mo. Ang tao po nakakalimot. Ang asawa, nakakalimot. Dobling limot. Ang asawa nakakalimot, limot. Ang boss nakakalimot. Ang mga kasama minsan nakakalimot, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Hindi niya nakakalimutan yung prayer mo sa secret. Yung pumasok ka sa prayer closet mo, walang nakarinig, pero grabe ang pinag-pray mo. Hindi man nila alam, pero si Lord, alam niya yon. Hindi niya makakalimutan. Hindi makakalimutan ng Diyos yung pagtulong mo sa kapwa. Hindi mo man binroadcast, wala mang nakaalam. Pero ginawa mo para kay Lord, hindi niya makakalimutan. Hindi niya makakalimutan yung pagtanggi mo sa kasalanan. Hindi naman nakikita ng pastor, ng lahat sa atin, anong ginagawa natin Monday to Sunday. Nakita ba nila na tinakbuhan mo yung isang sexing babae na hinahabol ka dahil tinutokso ka? Walang nakakita nun, pero si Lord, nakita yon. Yung pagstay mong faithful, talagang very faithful ka, loyal, kahit mahirap, nakikita ni Lord. Yung pagsiserve natin, kahit pagod na tayo, kahit naubos na ang ating resources, nakikita ni Lord. Ito pang pinakamalaga, yung integrity tsaka honesty ng bawat isa sa atin. Kahit walang nakakita, kita ni Lord. Kaya yung mga business dealings natin, nakikita ni Lord. Ay, matatago natin sa lahat. Pero kay Lord, hindi pwedeng itago. Maybe you are serving in a hidden place right now. Hindi ko alam kung saan. Your work is not seen by many people. Maybe you are being faithful in a season na parang wala namang bunga. Lord, hindi naman, hindi lalabas ang mangga kasi December . Pero trabaho ka pa rin ng trabaho. Maybe you are doing the right thing, pero tila walang reward ngayon. Listen carefully. Hindi sayang ang faithfulness mo. Hindi sayang ang obedience mo. Hindi sayang ang labor mo sa Panginoon. At minsan gusto nating makita agad yung resulta. Alam niyo ba yon, yung generation daw natin ngayon, fast food . Or gusto, merong kagad, merong kagad makitang, anong tawag doon? Bunga. No? Pero ang Christian life is not only about immediate results, it is also about eternal reward. Kaya kung ikaw ay napapagod, huwag kang sumuko. Kung ikaw ay nadi-discourage tulad ko, huwag kang tumigil. Kung pakiramdam mo walang nakakakita, tandaan mo,
May Diyos na nakatingin, may Panginoon na nakakaalam, at may gantimpalang naghihintay. Point number 2. I-review pala ni Lord, no? Reviewin nga natin tong eternal reward. Darating ang araw, susuriin ng Panginoon ang buhay at yung mga gawa natin bilang mga mananampalataya. Padadaanin pala yan sa apoy. Mahalagang maintindihan natin ito ng tama, mga kapatid. Ang Bible po ay nagtuturo na tayo pong mga believers ay haharap kay Kristo. Hindi para hatulan, kundi, alam mo, kasi akala natin naharap tayo kay Lord, sasabihin, ikaw ligtas. Ngayon, ikaw hindi ka ligtas. Hindi po tayo haharap doon sa klase ng paghahatol. Yung unbelievers, haharap po doon. Pero tayo, haharap tayo para suriin yung ating mga ginawa. Yan po yung believers, no? Tingnan niyo po itong 2 Corinthians 5:10. For we must all appear, ito po yun, the judgment seat of Christ, not the white throne judgment. Lahat tayo, mga kausap po ni Pablo rito, Christians, no? Lahat tayo haharap kay Kristo. No? Ang sabi niya nga sa 1 Corinthians 3:12, napakalinaw. Sabi niya, now if anyone builds on this foundation, referring to what you have done for God, ginamit mo ay gold, silver, precious stones, kahoy, dayami, or straw, each one's work will become clear. Pagharap kay Kristo, doon na magkakasubukan, magkakaliwanagan. Dito pwede mong you make it appear na ang ganda-ganda ng ginagawa natin. Pero pagdating kay Lord, for the day will declare it because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Kaya lahat ng ginawa natin para kay Lord, hindi lang sa church yun, lahat ng ginawa natin para sa Kanya at sa buhay na ito, dadaan sa apoy. Titignan, masusunog ba yan o hindi? Kapatid, ito pong binasa nating mga talata, nilalarawan ni Pablo yung gawa ng believers. Para pong si John, engineer siya, no? Sino pang mga civil engineers natin dito? Parang construction materials. Gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Mga building materials. At sinasabi po niya, susubukin ito ng apoy. Now, alam naman po natin, maliwanag. Kapag ang gold dumaan sa apoy, ay hindi masusunog kagad yan. Huwag lang magtagal na tutunawin. Pero pag papel yan, at saka dayami, sandali, sunog yan. No? Hindi po ito judgment for salvation. Why? Because the Bible says, if you are a believer in Christ, there is therefore now no condemnation who are in Christ Jesus. You will not be judged. Ikaw ba ay maliligtas o hindi? Hindi po. Ang salvation natin is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi po tayo naliligtas dahil sa ating mga gawa. Nang may nakausap ako, several months ago, sabi niya, Jerry, alam mo, sa dami ng ginawa ko siguro para kay Lord, palagay ko naman, naintindihan niya lahat itong buhay na ito. Ay, minsan gano'n pong theology ng ibang tao eh. We are trying to please God by our good works. We are trying to earn or purchase our ticket to heaven na gusto natin makapunta sa langit, ang ginagamit natin, mabubuting gawa. I tell you, mapuprostrate po yan. Bakit? We are saved by Christ alone. Kahit anong buti mo, kapag hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo kinilala yung ginawa niyang redemption, I tell you, sabi ng Bible, you will be eternally separated from God. Pero pagkatapos nating maligtas, eto po yan, naligtas na tayo. Yung buhay natin, kapatid, may pananagutan sa Diyos. Hindi pwedeng mabuhay ng basta-basta na lang.
Ang ating pong mga gawa, susuriin. Ang ibig sabihin, hindi lang pala mahalaga kung ano ang ginawa natin, kung hindi, bakit natin ito ginawa. Bakit mo ginagawa? Paano natin ginawa? At para kanino natin ito ginawa? Pwede kasing marami tayong activity, very busy tayo sa buhay nito, pero kulang tayo sa purity of motive. Hindi po dalisay yung motibo natin. Pwede po kasing visible tayo sa ministry, pero busy tayo, hindi naman tayo faithful in private. Nakikita mo, sipag, ang daming ginagawa, kaliwat kanan. Pero ang private palang buhay, ang spiritual na buhay, pag wala nakakakita, ay hindi matapat. Pwede tayong mukhang successful sa paningin ng tao, pero maliit lang pala ang eternal value sa paningin ng Diyos. Pero sa tingin natin, grabe itong ginagawa kong to. Ang daming matutulungan ito. Pero pag tinignan pala ng Diyos sa kanyang microscopic eyes, wala. Maliit ang value. Kaya sobrang searching po nito sa puso natin. It forces us na tanungin po ang ating sarili, ginagawa ko ba ito para mapuri lang ng tao? Naglilingkod ba ako para sa pangalan ko o para sa pangalan ni Kristo? Faithful ba ako kahit walang nakakakita? Tama ba ang puso ko habang ginagawa ko ang ministry, ang trabaho, at responsibilidad ko? Mga kapatid, hindi lang po tinitignan ni Lord yung outward performance. Tinitignan niya yung puso. Tinitignan niya yung motive. Tinitignan niya yung sincerity. Tinitignan niya kung ano ang ginagawa mula, kung ginawa mo bang may faith, may love, and obedience. Ang daming kwento sa Gospels. Hindi po ba? Example, yung widow. Ang yayabang ng mga mayayaman, pinatutunog pa yung kanilang mga offerings. Kasi di ba parang gano'n yung ano, ganyan. Pero yung widow, from the heart binigay. No? Galing, bigay kay Lord. Maliit. Pero yun ang ginalang. So walang palakihan. Walang palakihan ang binigay. Walang pagalingan sa Diyos. No? So, kaya dapat po tayong mamuhay ng may seriousness. Hindi to out of fear na baka mawala yung salvation ko. Hindi po ito out of reverence dahil haharap po tayo. It should be, we should live out of reverence because all of us will appear before the judgment seat of Christ. Darating ang araw, mga kapatid, mawawala na lahat yung mga pagkukunwari, yung pagpapanggap, mawawala na yung image management. Ngayon, usong-uso po ngayon yan Nag-hire ng PR, nag-hire ng mga ganito para gumanda ang image, para ganito, ganyan. Mawawala na po yung branding. Wala na pong pagpapakitang tao. Bakit? Ang matitira na lang ay ang totoo sa harap ng Diyos. At kung ang gawa natin ay tinayo sa tamang pundasyon, sa tamang motibo, para sa kalwalatian ni Kristo, yun po ang mananatili at yun po ang bibigyan ng gantimpala. So habang may panahon pa, dapat pala tanungin natin ang ating mga sarili, Panginoon, sabihin natin to kay Lord, Lord, linisin mo ang motives ko. Panginoon, tulungan mo akong maging totoo. Panginoon, turuan mo akong maglingkod. No? Lord, tulungan mo akong maging team player. Hindi yung sarili ko lang ang iniisip ko. I am looking at the bigger picture. Hindi yung pagka hindi na ibigay sa'yo, ayaw mo na. Pag hindi ikaw yung nandito sa harap, hindi ka sikat, ayaw mo na maglingkod. Pag nilagay ka doon sa likod, ayaw mo na. Bakit? Wala nakakakita. Lord, turuan mo kong maglingkod, hindi para mapansin, kundi para ikaw ang maluwalhati. Point number 3. The reward of eternal commendation.
Ito po, ang pinakamatamis na gantimpala ay ang approval ng Panginoon. I tell you, bakit? Sabi ng Matthew 5:25-21, well done. Ang iba po sa inyo, pag nagpagawa ng steak, gusto, well done. Well done, good and faithful servant, enter into the joy of our Lord. Mga kapatid, isipin po natin ito. Sa dinami-dami ng boses sa mundong ito, sa dinami-dami ng opinions dito po sa mundong ito ng tao, sa dami ng pressure para patunayan ang sarili natin, darating po ang araw na ang pinaka-importanting maririnig ng bawat isa sa atin ay ang boses ni Jesus na nagsasabing, well done. Notice, hindi po well-known. Well-known, good and faithful servant. Hindi po well done. Hindi po well-praised, good and faithful servant. Hindi po. Hindi po welcomed, well-followed, well-applauded, kundi well done. Ang mundo po natin, tinuturuan tayo na habulin natin puro recognition, awards, incentives. Now, brothers and sisters, I am not saying na mali at hindi maganda yon. Pero kung nandun lang po tayo, kulang. Pero ang langit po, pinapaalala sa atin na ang pinakamahalaga ay ang commendation ng Panginoon. And there is something deeply powerful about this. Dahil, alam niyo po, maraming faithful believers ang hindi magiging sikat sa mundong ito. Marami pong godly people ang hindi mapapalakpakan sa lupa dito po sa mundong ito. Marami pong servants of God ang mamumuhay at mamamatay na hindi kilala ng marami. Pero sa langit, walang faithful servant na malilimutan. Amen? Ang ibang tao dito sa mundo, hindi na-recognize. Pero pagdating sa harapan ni Kristo, maririnig nila, well done, good and faithful servant. At hindi lang yon, sabi ng verse, enter into the joy of your Lord. Ibig sabihin, kapatid, the prize that await us, the eternal rewards is not about crowns. It's not about honor. It's not about recognition. The ultimate reward is the joy of being received and approved by the Lord Himself. Kaya sabi po ng 2 Timothy 4:7 and 8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, finally there is laid up for me the crown of righteousness. Alam nyo, sinusugan po ni First Peter yan eh. You will receive the crown of glory that does not fade away. Alam niyo po kung bakit? Sa mundo, lahat ng rewards natin ay kumukupas. I have served in the bank for 40 years and I have received commendations, recognitions. Yes, it's in my office. Some of them nasa bahay ko. Some of them in my office doon sa ACES. Pero lahat ng yon, alam nyo, nagpe-paid. Nasira na nga yung iba eh. Ay, ano ba itong award na to? Why? Because title fades. Money fades. Beauty fades. Strength nawawala. Yung applause, wala na yan. Yung career, achievements, wala na. Kaya kung doon tayo nakasandal, wala na. Kung yun lang ang ating sinasandalan. Pero ang reward from Christ is unfading. Hindi nawawala. Hindi kumukupas, hindi nasisira. I remember, sabi ni Dr. John MacArthur sa isang libro niya, it is only the Christians who can bring their wealth in heaven. Di ba wala namang makakapagdala doon? Hubad kang dumating, hubad ka ding alis, abo ka nga eh. Pero anong ibig niya sabihin? Yung lahat ng sineran mo, yung lahat ng ibinigay mo sa Panginoon, yung lahat ng ganito, alam nyo, yung wealth mo nandun. Bakit? May reward ka doon.
Dala-dala mo yon. Nakakalungkot, marami po tayong kapatid na mga ibang kultura, I will not say the culture. Pag namatay, tingnan niyo po, mag-attend kayo ng kanilang funeral. May refrigerator, may jet, mayroong kotse, may mansyon, lahat ganito, nasa harap ng ano nila yon. No? Tapos maraming pera. Maraming puro pera na ano. Nagtanong ako, bakit ganyan? Kasi ang paniniwala nila, para pagdating doon, may gagamitin. Wala kang magagamit doon. Ang madadala mo, what was done for the Lord. The reward that you get because you have faithfully served Jesus. Mga kapatid, kung minsan feeling natin, lugi tayo sa pagsunod kay Lord. Napipil nyo ba minsan yon? Napipil ko po yon. Huwag kayong mahiya. Lord, parang lugi ako pag sa'yo ako sumusunod. Parang may bagay tayong hindi nagawa dahil pinili nating maging faithful. Kung hindi ako talaga nagpastor, palagay ko, CEO ako ngayon eh. Mga ganon, di ba? Bakit ako na ganito? Di dapat ganito ako. Hindi mo pinili, parang tingin mo, lugi ako, Lord. Meron pa nga ako nakausap eh. Alam mo, sawang-sawa na kaming mabuhay ng by faith. By faith. Parang ayaw niya na maglingkod, gusto niya na lang magtrabaho. Kasi ang Christian life daw, by faith. Di, bibigay ni Lord yan. Di, bibigay. Yes, eto ang balanse dyan. May nakausap ako, billionaire, no? Sa Amerika. No? Tapos sabi ko, ang ganda ng buhay niya, ginawa niya. Alam mo, sabi niya, but Jerry, yes, nakikita mo yan, but I did my best, my work. Hindi lang ito pinagpala ako ng Diyos, pinagtrabahuan ko din ito. That's the balance of it. Hindi pwedeng, Lord, be-bless mo ko, pero wala namang ginagawa. Ay, hindi po yun. Hindi po, that's not what the Bible is teaching. No? May compromise tayong tinanggihan. Hindi natin ginawa ito. But Lord, kung hindi lang ako Christian, pinatulang ko na yung offer na yun eh. No? Hindi ka nag-compromise dahil Christian ka against sa ano mo, di ba? May pleasure tayong iniwasan. You know what I mean? May opportunities tayong pinalampas para lang manatili tayong tapat. Sometimes, Lord, parang lugi. Pero tandaan niyo po ito, walang sakripisyo para kay Kristo ang talagang lugi. Because what awaits us is far greater than what we give up. At kapag dumating ang araw na makikita natin ang Panginoon, masasabi natin, Lord, worth it pala ang lahat. Worth pala yung pagtitiis ko, Lord. Lord, kahit pala nabuhay ako ng holiness, yung banal, iniwasan ko lahat ito, worth pala lahat, Lord. Lord, worth pala yung pagiging faithful ko. Lord, worth pala yung obedience ko. Lord, worth pala yung aking tears, yung aking secret prayers, yung aking hidden services. I remember the story in the gospel. Namatay si Lazarus. Kasabay niyang namatay yung boss niya na napakayaman. Lahat ng kanyang ginagawa doon, sabi niya, Lord, sabihin mo doon sa mga kapatid ko, katulad kong mga mabuhay yun eh, nandun pa. Sabihin mo, may langit at impyerno. Anong sabi ng gospel? Wag na, walang patay na nakakabalik. Ayan po ang theology kaya yung mga nagsasabing may patay, alam mo, nakita ko yung tatay kong namatay nung isang araw, hinaano ko nga wala pong ganon. Hindi po biblical theology yun. Kasi kung makakabalik, dapat ako na una sinabihan, anak, pagbutihan mo pa, may langit talaga. Siguro araw-araw akong kinakalabit ng tatay ko. Anak, talagang ganito. Anong sabi ng Gospels? Nandun na yung mga propeta, nandun na lahat. Pag di sila naniwala, wala na. Point number 4. The call to live now in light of eternity. Dahil may reward na naghihintay, dapat tayong mabuhay ng tapat ngayon. Excited po ba kayo sa reward ni Lord? Let's live a life surrendered to God. Hindi binigay ng Diyos ang truth tungkol do sa eternal rewards, rather, para lang ma-excite tayo,
tungkol sa future. Alam nyo, ito po ay para baguhin ang pamumuhay natin ngayon. Tingnan nyo po yung Colossians 3:23-24. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Napaka-practical, di po ba? Whatever you do, ibig sabihin hindi lang ministry. Kasama yung trabaho mo everyday. Kasama yung ordinary responsibilities mo. Hindi lang pala dahil, ay, pastor kasi ako, dapat galingan ko, ganito, ganyan. Hindi, kahit pala naguhugas ka lang ng pinggan. No? Kasama yung hidden acts of service. I can expound on this. Kasama yung daily faithfulness. Ang sabi, do it heartily. Ang ibig sabihin nun, wholeheartedly, sincerely, from the soul. Hindi po half-hearted. Hindi po bare minimum. Hindi po for show lang. Kundi with all of your heart as an offering to the Lord. Why? Because from the Lord, you will receive the reward. Now, napakahalaga po nito sa panahon natin ngayon dahil marami po ang sa atin, ang tao na burn out. I don't know about you, pero nakaka-burn out po yung lahat ng pressures, no? Nadi-disappoint tayo, nadi-discourage tayo dahil yung reward system ng mundong ito, nakabase lang ito doon sa, ay, hindi ako in-appreciate ni boss. Ay, hindi pinalakpakan ng audience. Ay, hindi ako na-recognize sa church. Naku, ang social media, binash pa ako. No? Tapos yung response ng ibang tao, kapag hindi nila nakuha yon, nangihina na po sila. Pero kapag naiintindihan po natin itong pinag-uusapan natin na ito, na ang tunay na reward ay galing sa Panginoon, mag-iiba po yung perspective natin. We can stay faithful even when no one is clapping. Amen? We can obey when it costs us. Susunod ako, Lord, kahit na mahirap para sa akin, magagastusan ako. We can serve even when hidden. We can persevere even when we are misunderstood. Why? Because we know that our reward is with the Lord. Revelation 22:12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me. Mga kapatid, babalik po ang Panginoong Yesus. Hindi po siya babalik na walang dala. Ang sabi niya, ang sabi sa Bible, His reward is with Him. So, wag po nating sayangin ang buhay na ito sa temporary things lang. Wag nating ipagpalit yung eternal reward sa panandaliang pleasure. Wag nating ipagpalit yung approval ni Kristo sa approval ng tao. Wag nating ibigay yung best natin sa mundo, tapos ang ibibigay natin kay Lord, puro leftovers lang. Let us live now in light of eternity. Habang nandito tayo, nakatingin po tayo sa langit. Kung worker ka, work for the Lord. Kung parent ka, you raise your children for the Lord. Kung servant ka sa ministry, you serve for the Lord. Kung may hidden struggle ka, mag-endure ka para sa Diyos. Kung may suffering ka, hold on for the Lord. Because one day, all that is done in faithfulness to Christ will be rewarded by Christ. Let us conclude. Ano po yung gustong ipaalala sa atin ng mensaheng ito? Walang labor sa Panginoon ang nasasayang. Darating ang araw, susuriin ng Panginoon ang gawa ng bawat believer. Ang pinakamatamis na reward ay ang approval at kagalakan mula sa Panginoon. Number 4, dahil may eternal rewards na naghihintay, dapat tayong mamuhay ng tapat ngayon. Mga kapatid, ang Christian life po ay hindi madali, but it's worth living it. Ang pagsunod kay Jesus ay may cost, but it's worth it. Ang pagiging faithful, may kasamang sacrifice, pero
it's worth it. Darating po ang araw, mawawala lahat ng pagod, papawiin ang luha. Kaya mga kapatid, mabuhay po tayo ng tapat para sa Diyos. Kaya habang may oras pa, let us be steadfast, sabi ng ating text. Let us be immovable. Let us abound in the work of the Lord because the eternal rewards that await us are real, glorious, and worth every sacrifice. If you are here, hindi mo pa kilala si Kristo, hindi reward ang hahabulin mo. Hindi mo kailangan yung reward. Ang kailangan mo, maligtas. Salvation. Because wala na pong pinakamahalaga kundi ang ating kaligtasan at kaluluwa. And if you are here, matagal ka ng believer, let us do it for the glory of God. Let's renew our commitment today. Tapos sabihin natin, Lord, I will live for what matters forever. Amen? Praise God. Because there is an eternal reward, a prize that's await us. Please all stand, and the worship team is coming, and they will continue to lead us in worship. At tayo po ay magtatapos sa victory song and this prayer of benediction and prayer for all of you. I would like to pray for all of you. Na-bless po ba kayo sa message ng ating Panginoon this morning? Amen. Nung ako po ay ginagawa ko ito at inaayos ko po lahat ng materials, sabi ko, Lord, worth pala lahat ng nararamdaman ko. Because darating, merong regalo na naghihintay para sa akin. Bow your heads and let us pray. Lord, thank you po. Pinaalala mo sa amin sa araw na ito na ang aming gawa, ang aming mga sakripisyo is never in vain pag ginawa namin para sa iyo. Salamat dahil sa gitna ng pagod, discouragement, lahat ng mga sacrifices namin, nakikita man ito o hindi, pinapaalala mo sa amin, there is an eternal reward waiting for all of us. Tulungan mo kami, Panginoon, ang iglesyang ito at ang bawat isa na mamuhay with eternal perspective. Kapag nangihina kami, Lord, palakasin mo po kami. Kapag kami po ay nadidiscourage, itaas mo po yung aming mga mata sa langit, katulad ng pagong na yon. Lifted by grace, nakatingin sa langit. Kapag ang puso namin ay nagiging distracted sa mga temporary things, sa mga inaalok ng mundong ito, sa mga panandaliang pleasure, Lord, ibalik mo po kami kung sa ano ang tunay na mahalaga para sa iyo at sa aming buhay. You purify our motives, Lord. Teach us to serve not for human applause, but for your glory. For your approval. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Lord. And Lord, we pray that one day, pagharap namin sa iyo, maririnig naming lahat, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Thank you, God. Bless each and everyone here today and those joining us in online service. Yung mga nasa online, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan, ng necessary means at pagkakataon na to join us in physical worship, in fellowship, kapag kaya nila, Panginoon. And Lord, hinihingi ko, Panginoon, that you would bless this whole month of May, not only for our church, for everyone, Lord, na tunay na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Ang pagpapala ng Diyos Ama, na tunay nga pong ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang pagpakikipisan ng banal na Santong Espiritu na siyang nagpapalakas sa atin. At ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang kaligtasang ibinigay niya sa atin, ay lagi nating maalala at magpakita sa atin na ang Diyos ay napakabuti at punong-puno ng katapatan. Father, Son, and Holy Spirit, bless you, church, today and the weeks to come.
In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Amen. Let's all have a blessed week ahead po. Thank you, Pastor Jerry, for the beautiful message. And as we end our service po, let's sing endless praise. All praises to the God because He is going to give us reward. The God who never forgets. Amen. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop, giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you God bless you all po. See you next Sunday.